Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. And unahin nating talakayin ang nangyari po dito sa clones na kung saan ay talaga namang pinag-uusapan po ng mga dabarkads natin. Paano ba naman kasi mga kadabarkads, isang 14 years old ang sumalang kahapon dito po sa The Clones and talagang gayang-gaya niya po yung boses ni Claire de la Puente. Kaya naman ang mga dabarkads natin dito po sa studio ng Itbulaga sobrang namangha po mga kadabarkads. Maging si Bossing Vic Soto and syempre ang mga kasamahan po nilang host. Grabe mga kadabarkads, napapalakpak po sila. Gayang-gaya po yung boses ni Karen Carpenter and syempre, voice ni Claire de la Puente. Ghost bump nga po mga kadabarkads Parang nagbalik tayo, 'di ba, sa sinaunang panahon pag naririnig natin yung mga kanta po nila. 'Di ba? Grabe na amaze buong dabarkads dito. Then sabi nga dito sa mga komento, she's only 14 years old and yet the voice of Claire de la Puente and Karen Carpenter are reincarnated with this young lady. Nakakakilabot. Marami nga po nagsasabi mga kadabarkads na sana ito daw yung maging winner. Actually, marami mga kadabarkads na mahuhusay po na sumalang dito sa The Clones. At eto pa ang good news mga kadabarkads. Ito po palang The Clone segment po ng Itbulaga. Pinag-uusapan sa ibang bansa, ibang lahi. Dahil ito sa mga kilala po no, na mga awit na talaga naman pong may mga kaboses dito sa The Clones. And napanood ko nga po sa isang vlog ng isang Amerikano na tinatalakay po itong The Clones and syempre, pinipicture doon yung mga kumantang Pilipino na sumalang dito sa The Clones na meron pong kaboses sa kanilang mga bansa. Grabe mga kadabarkads, nakaka-amaze kasi itong The Clones daw, sobrang taba daw ng utak nang nakadiscover ng segment na to sa Itbulaga. Kaya naman, nung nagbasa po ako ng comment doon sa vlog na yon ng isang Amerikano, sabi dito, I'm a Filipino living in Portugal and this television show is my happy feel, especially when I heard Freddie Mercury, Michael Jackson, and most of them are the favorites. The Clones are really entertaining. Ito pa yung isang nabasa nating comment. Sabi dito, and that new favorite show of yours happened to be the longest running TV show in the Philippines, airing since 1979 and has a franchise show in Singapore. Hindi po Singapore, Indonesia ata. Yun. Yes, that is how popular Itbulaga is. So, Indonesia mga kadabarkads yung may franchise ng Itbulaga, hindi po Singapore. So, habang nagbabasa nga po ako ng komento sa naturang napanood nating vlog, grabe nakakatuwa lang mga kadabarkads kasi na-appreciate po talaga ng ibang lahi itong segment na The Clones. Imagine ha, imagine, The Clones sikat po sa ibang bansa, ibang lahi. Dahil yan sa mga sumasalang po na Pilipino na kung saan ay may mga kaboses po talaga tulad kahapon, 'di ba? 14 years old. Tapos kaboses yung mga, alam niyo, mga sikat na mga awit. So nakakatuwa, 'di ba? Dahil itong The Clones talagang nadidiscover yung mga talent na mga Pilipino, 'di ba? Nabibigyan sila ng tsansa na mag-perform dito sa entablado at maipamalas yung kanilang natatangi pong talento sa pagkanta. Next topic naman mga kadabarkads, pag-usapan naman natin ang tungkol nga dito sa pinost po ni Ma'am Charlene Gonzalez para po dito sa project ni Atasha Mulak na The Bajin News. Sabi nga dito ni Ma'am Charlene Gonzalez, so excited daw siya to watch Bajin News, the series,
dito po sa Viva One PH. At alam nyo po ba mga Kadaberkads, trending ito sa lahat ng social media platform. Trending in the Philippines. So, ang hashtag Bad Genius the series, 1,323 posts. And Natasha Pop of Lin, trending in the Philippines. Atasha Mulak is Lin, trending in the Philippines. Grabe mga Kadaberkads, no? Talagang pinag-uusapan po itong The Budgie News ni Atasha. Excited na din akong mapanood ito mga Kadaberkads. And sana supportahan natin si Atasha Mulak ha, sa kanyang bagong project. Next topic naman, pag-usapan natin ang nireveal po ng TV5 sa kanilang naging post kay Miles Ocampo po ha. Sabi kasi dito, actress na writer pa daw itong si Miles Ocampo. Dahil sa kanyang hilig at talent sa pagsulat, nag-shift mula sa teatro tungo sa creative writing noong college si Pajak Princess TV5 star Miles Ocampo matapos siyang matanggap sa prestihiyosong script writing workshop ni Ricky Lee noong 2017. Sinabi ni Miles na malaki ang naging impluwensya ng batikang scriptwriter sa kanyang pagsusulat. Pangarap din niyang makapagsulat ng script in the future. Kapatid, anong genre o kwento ang gusto mong bigyang buhay ng panulat ni Miles? Grabe, writer din pala itong si Miles Ocampo, no? Talagang talented rin itong Dabarkads natin na si Miles, actress na writer pa. So, sana makapagsulat nga po siya ng script in the future. So, pag-usapan natin itong usapin po ha, ni Miles and Maine Mendoza. Napakaganda po ng friendship or pagsasamahan po ni Miles and syempre ni Maine Mendoza na nabuo po dito sa Itbulaga. So, ayan o yung mga tawa po nila dyan mga Kadaberkads. Sobrang nakakamiss po yan, hindi po ba? And I'm sure kayo ang pinakamasaya pag nagkabati na po at nagkaayos na sila. Pero yun nga lang, it takes time to heal, sabi nga po nila mga Kadaberkads. At sa mga nag-i-issue naman po dyan na yung dahilan daw po ng pag-aaway ni Miles at Maine ay doon sa paglipat netong si Miles sa AAA, hindi po. Kasi may nabasa akong comment dito na sabi dito, may something sa kanilang dalawa kasi trete na siya kasi makikitang magaling si Miles at meron na siyang kompetensya sa management. So, hindi naman siguro ganyan si Maine Mendoza. Masaya pa nga po siya, di ba mga Dabarkads? Na isang management na lamang po siya ni Miles Ocampo. Diba? And katunayan yan, nagkaroon nga po ng video greeting si Maine Mendoza kay Miles Ocampo na kinocongratulate nga po si Miles dito sa pagpirma niya po sa AAA. Excited na nga daw po si Maine Mendoza, di ba? Sa mga gagawing project ni Miles Ocampo. At saka si Maine Mendoza po mga Dabarkads, na yan, no? Hindi na siya after doon sa mga project kasi hosting lang talaga yung gusto niya dahil nag-enjoy na naman siya noong mga panahong kasikatan po ng Aldab. 'Di ba? So siya ay focus sa kanyang family, hosting lang talaga siya and syempre sa mga endorsement niya. Kaya sa mga nag-i-issue na baka daw masapawan ni Miles si Maine Mendoza, nako hindi po ganon. So pasasaan pa't magkakaayos din po si Maine and Miles Ocampo. Konting oras lang yan mga Kadaberkads. So anong sing nyo dito? Please comment down below.